May sinabi si Eminem pare sa sa complex interview statement. Sabi niya, 90% of your outfit, the sneakers. Yeah. Would you agree or? Agree ako. Talaga? So, ang unang sapatos si Jordan 4 Fire Red. Yun yung unang bukas ng Foot Locker. Ano yung parang difference sa preferences in general ng mga Pinoy still up to this day? Oo nga. Nagbago ba? Nagbago ba yung Siguro yung sa mga pansin ko in general Pinoy pa rin mahilig pa rin sa mga Nike Jordans pa rin sila. Tapos pag ibang lahi, din na makikita mo yung mga loafers. Yon! Welcome to another episode of the Hello Ma'am Sir Show. Ako po ang inyong paboritong Tito Epi! Tito Daryl is here! And ayun, nandito pa rin kami sa SVD Arabia. Yan, sa D3. Yeah, yung mga hindi nakakanood ng last episode. Yes. We're still here with Tito Mark. Yeah. Otits Mark. Otits. Grabe. Parang iba yung tunog na yun. Parang matigas, no? Oo. Otits. Gusto mo bang lambutan? Hindi, parang hindi. Matigas pa rin. Otits. Dito sa show na to, dapat matitigas dito. Yes, sir. Ayun, akala ko last episode na natin yung huli dito. Pero pwede pala mag-open time. Sabi ko open time. Oh my God. Yeah, pero saya dito sa SVD. Grabe, ang ganda. Di nga lang nila napapansin, ang lamig dito. Ang lamig Negative 50. Grabe. Correct. Negative 50. Parang magpapasko na dito. Nga saya, no? Thank you to SVD. Thank you. Please check them out. Instagram SVD Arabia. The store is in D3, Building 7. So yeah, it's a retail store, lifestyle store. Sneakers, lahat ng brands, limited collabs, limited colors, and price. My God. Diba? Nakaka-tempt, no? Grabe na. Pipili na ako kanina Guys, stop muna, pipili. Anyways, pare, ang sarap nung previous usapan natin from the previous episode, no? Ang saya. Parang sakto lang sa. Hindi ko alam na recording pala siya. Kulang na lang alak. Oo nga, pare. Pero meron naman tayong kape. Ubusin natin yung mga mga water natin. Anyways. Ito, pare, since, si Tito Mark yung natin, yung guest natin, no? Di alam ng mga audience na si Tito Mark is nag-start saan? Sa I mean, sa retail ako nag-works ever since. Yeah. Pero yun nga, dahil mas sneaker collector as well. Yun. So, doon nagsimula. Grabe, lifestyle talaga. Lifestyle. Yeah. Pero gusto kong tanungin sa'yo, like, kailan ka nag-move into Dubai and like, ano yung transition mo? Like, anong ginagawa mo before sa Pinas? Okay. Before so, and then Dubai? Originally, I mean, graduate ako sa nursing. Kasi marami talaga yun di ba? Ang daming ganun yung Pero napunta ako sa BPO industry sa Pinas, 2007. Okay. So, nag-enjoy ako sa BPO. Tapos, yun nga, dahil yung girlfriend ko that time, which is wife ko na ngayon, nagkaroon siya ng chance na mag-work dito sa Dubai. 2010. So, siya nauna. Okay. Sumunod lang ako kasi nga sabi ko, once na ma-realize mo na you have a good girl. Dahil sa pag-ibig. Kaya sa pag-ibig. Pag-ibig talaga, no? Napanood ko na yun. Ayoko kasi mangyari yung one more chance. Yan. Kaya dumiretso tayo dito. Yan ang sinasabi. Pero dun sa pag ng sneakers, 2006, yung simula nag-work na ako, doon na ako nag-start talaga mamili. Pero mahilig na akong sapatos ever since 90s pa lang. Oo. Pag pupunta ako Mega Mall, may area doon puro mga mendres. Di ba yung area ng sapatos, Tobies. Oh my gosh. Pupunta ka lang doon, titignan mo yung sapatos. Puta pare, yun yung time na pwede pa mag-yosi sa Mega Mall. Mismo. Yung naalala ko yun kasi galit yung skating rink. Yung Air Max ko kasi pare, ang ashtray nasa basurahan. Ang basurahan nasa ilalim ng escalator. Sa dulo ng escalator. Puta, ang baho. So, lahat ng dumadaan nag-escalator, malalanghap ko may patay ng upos. Meron. But anyway, going back to sneakers. Oh my God. So, ganun na rin katagal, no? Ano yan So, actually, magandang question yan imaginein mo, parang I think lahat tayo, meron tayong interest growing up into sneakers. Mm-hmm. What is
the big question is, bakit ba mahilig ang mga Pilipino sa sapatos, sa sneakers in general? What do you think? Ito yung sagot dyan. Kasi di ba, Philippines, di ba, mahilig tayo sa basketball. Okay. So tayo, dahil natin ng basketball, nakikita natin yung mga paborito nating players. Suot-suot yung mga magagandang sapatos. Dudut Jaworski, no? Mga KP. Oo, KP. KP pa. So feeling natin, kahit na ako feeling ko pag suot ko yung sapatos sapatos si Kobe, feeling mo ikaw si Kobe parang ganun. Correct. So yun, nagta-trash talk na rin ako dun sa court. Pero totoo yun. Pero totoo yun. Kahit ako, hindi ako mahilig mag-basketball. I mean, nag-basketball ako nung bata like everyone else. Pero naalala ko, growing up din, na yung era ng Chicago Bulls. Yeah, 90s. Which is obviously Michael Jordan. Lahat ng mga Jordan. Merong study sa New York. Yeah. Chinek yung DNA ng mga Pilipino. Pare, may Jumpman na may Jumpman na strain. Ganun. Nakaganon, no? Ang ganda gago. Nakakabit dun sa DNA. Oh may my Jumpman. God. Yun yung totoong reason. Don't quote me. May scientific basis ba yan? Pero yun talaga yung yun yung siguro core na reason ba't mahilig ang mga Pinoy sa sapatos. Again, looking back, parang naalala ko nung mga parang championships ng Chicago Bulls. Yun nga parang sa school, may mga Jordan 12, taxi, tapos Reebok Kamikaze. Puta parang grade 5 ako, grade 4. Parang yung nakita ko yung mga college dun sa school na Kamikaze. Alam mo yung Kamikaze? Mga Sean Kemp. Tapos yung maong na shorts na malaki. Bawal suotin nun. Tapos sumikat pa yung mga Grand Hill na sapatos na Fila. Di ba? Sikat pa Fila nun dahil. Pero seryoso, yung kasi that time, ayaw akong bilan ng Airmat ko ng brand talagang na sapatos kasi nga mahal. Yes. So I can only buy one shoes per year. So syempre pipiliin ko leather shoes. Pang school. So yung sapatos ko na yung napagkalitan ko, minsan nangihiram pa ako sa pinsan ko. Feeling yung sapatos niya yung Stackhouse. Pero hindi ko pa pwedeng suotin pang basketball. Pang tambay mo lang, yung pang lakad-lakad mo lang. Yung sabi niya parang the next Jordan daw si Jerry Stackhouse dati. Once upon a time. Saka si Grant Hill yan po. Kaso bumalik Tatanda na natin, guys. Paghalatan yung edad natin. Grabe. Skibidi guys. Riz na yan. Hindi ko alam yan, bro. Sige da. Go. Yung gaano katagal ka na nangongolekta ng sapatos? Siguro nag-start talaga ako heavily 2007. 2007. Ang ginagawa ko, pumupunta ako sa outlets. Sa Pinas okay. Yung meron sa Libis, may outlet doon sa Libis. Meron ba doon? Malapit siya sa Outback. Tapos, di ba yung parking doon? Ngayon, parang okay. Sobrang tagal na. Meron doon. Doon ako nagtrabaho dati. Malapit may outlet doon. Doon ako nakakita ng mga Spizike, mga Jordan 1. Jordan 1, wala pang pumapansin that time. Okay. Mga dunks. May dunks doon. 2008. Yeah. Tapos na-realize ko meron ako nakatrabaho sa BPO, Chinese siya. 2008. Nangungulekta na siya ng sapatos. So parang, nangungulekta ka ng sapatos. Parang hindi ko alam, nakala ko ako lang. Tapos sinasabi niya na nangungulekta na siya ng mga Kobe, mga special Kobe. So nabigla ako parang, siya lang yung unang first na nangungulekta talaga ng sapatos. Pagdating ko dito sa Dubai, 2012, doon na ako yung parang pwede ka nang bumili ng sapatos. Nakabelo-belo ka na eh. So, ang unang sapatos ko dito, yung Jordan 4 Fire Red. Yes. Yun yung unang bukas ng Foot Locker dito. Fire Red. Alam mo, especially yung Jordan 4 Fire Red sa akin kasi nung maliit kami, nung nag-abroad yung AirPods ko, parang hindi siya tumagal. Hindi siya nagtagal. Umuwi siya. Yun yung parang binili niya para sa'yo. Terno kami ng utol ko. So meron akong parang picture ng mga parang 5-year-old. Wow. Meron. Grabe. Tito Daryl. Obviously, wala pa akong idea. Kailangan mong anin yung sapatos. Diba? Pero yun yung start ng parang Jordans yan. Parang special yan. And then nanonood na kami ng NBA to the point na yung mga tito ko and yung dad. So yun yung first Jordan mo? I mean, considered ba yun? Hindi ko yun binili. Technically. Ako yung first Jordan ko, hand-me-down pa eh. Okay. Kumbaga yung tito kong nasa Amerika, umuwi, Jordan 9.
Jordan 9. Olive. Yeah. Okay. So, nakita ko may Jordan logo. Pero alam ko hindi niya sinuot yan eh. Pero parang sabi ko, di bang ano na lang. So binigay sa akin, ang ginagawa ko, 2 socks kasi sobrang laki pa yun. 2 medyas. Yung huling medyas, itutupi ko sa harap para lang makover lang yung empty space. Para lang di ko alam na mukha akong McDonald's na. So, pero ayos lang yun. Pero nakahabol ka naman eh. Technicalities nun eh. Meron pa nga yung bibili ka pa ng cork. Insole. Mga insole. Tawag dati. Di ko alam, pwede pala yun. Ginagawa ko medyas eh. Then parang later on na, usually yung medyas, tuping medyas talaga. Dahil lang yung makaka-relate yata mga 90s kids. Sa akin, pare, ang unang binigay sa akin ng tatay ko na galing Saudi, actually 2. Yung isa, Reebok na Patrick Ewing. Okay. Yeah, diba? Parang pumps na ba yan? Hindi pa. Parang pump yata siya eh. Tapos parang parang derive siya dun sa sa Jordan na sapatos. Okay. So parang nag-release ng Reebok ng ganung mga sapatos. Tapos isa pang yung Rodman na kulay puti na merong parang may poy. May star na may sun, black sun ganun. Converse pare, Converse. Ayun yung unang ko sa sapatos. Yan, yung mga ganyan. Very, kasi, di ba, Jordans, and then, obviously, Rodman. And then, Pippen. Up-tempo siya. Up-tempos. Kaya siguro yun nga, like, dun sa unang question mo kanina, yun yung reason bakit siguro until now, yung mga Pinoy mahilig sa sapatos. Kasi nga, nakikita mo parang heroes mo suot-suot yung sapatos. Correct. So, yan. Totoo. Meron akong parang nung nag-start na ako talaga maging interested as parang adult. No, parang ito na yung era ng Nike SB. Nike SB, I think yun yung mga Pac-Man and Spider-Man Dunk Mids. Ewan ko na alala niyo yun. Pero yun yung mga time na nag-work na ako pero sa Pinas. Pero anong year yan? 2008, I was supposed. Tapos makikita mo siya sa Banawe. May time kasi na parang nawalan ako ng side mirror. Nakawan ako ng side mirror pa. Tapos parang kailangan kong umanap. Tapos nakita ko lang, parang may mga naka BMW na mga sobrang naka-autopormado. Yeah. Pagbaba nila, pare, naka Jordan 3s. Doon ako una nakita ng black cement. Tapos naka-dunks na nakalimutan ko na yung colorway. Pero sabi ko, wait, parang may something dito sa sa grupo na to. Informa nila. Yung jeans na medyo parang ano ba tawag dun sa jeans na wala pang bitin nun eh. Pero maganda yung bagsak ng jeans. Kasi for example, Jordan 3s, medyo mid yan eh. So, diba? Kailangan magandang pants na Pero hindi ako makabili in general kasi usually mabibili mo mahal lang kasi sa eBay din. Mismo. Interested na ako sa wala pang Janoski at that time. I think Dunk Lows. Janoski. Pero minsan may nakikita akong sa outlet nun, mga nakakalusot na mga dunks. Oo nga. Doon ako nakita. Yes Ang ganda. Kaya ang weird nga, nakakatawa kasi pansin mo dati wala ganong konti lang or wala ganong pumapansin ng mga ganong sapatos. Biglang all of a sudden, biglang lahat ngayon gusto dunks. Speaking of nung nangolekta ka nung first na nangolekta ka, ano yung pinaka first purchase mo na sapatos? Mizuno. Uy! I mean, ako kasi Mizuno. Kasi before, di naman kasi diba tayo, umabot tayo ng walang internet, diba? So tayo talaga, pupunta ka sa store, titignan mo yung sapatos, mag-enjoy, titignan mo lang siya kung maganda yung kulay, aamuin mo pa yan. So doon ako tumitingin ng sapatos back then. So nagsimula ako mag-collecta, Mizuno yung unang binili ko. Mizuno, okay. Nice. Mizuno. Tapos nung after nun, yung yung kay Gilbert Arenas na Adidas. Sapatos na low cut. Basketball shoes. Yun yung unang, bago pa mag-low cut si Kobe, si Gilbert Arenas ang mayroong low cut na sapatos. naka-sale. Kinuha ko. Gusto ko lang kasi kahit na gold siya. Ano first team ni Arenas sa Charlotte? Charlotte ba? Hindi na sa Wizards. Wizards. Tama. So yun yung mga yun yung mga unang sapatos. Ikaw anong first
purchase mo? Purchase ko. Yung talagang galing na sa bulsa mo yung... Actually, hindi ko maalala. Pero baka parang Nike SB na rin yata. Kasi yun nga yung time na parang interested ako. Pero parang sobrang obscure pair siya. Yung mga parang GR pair lang ba siya? Parang ganun. Parang Bruin. Parang collab siya. Polar. Yung parang camping Bruin. Hindi siya Dunk or... What do you mean by Bruin? Yun yung model. Okay. Nike SB Bruin. Naalala ko pa 2012 sa Karama may makita ko pang mga P-Rods talaga? Seryoso may mga P-Rods na. Naalala ko yung mga P-Rods. Kasi medyo parang may design ng P-Rods. Parang may twist from Dunks and medyo okay din Yeah. Nice. Ako naman, first purchase ko, siguro mga 2008 to. Ano siya ngayon lumalabas ngayon nga ulit ano siya, parang alternative siya ng ng Samba. Special. Uy, special. Special na na Adidas. Ayun yung unang purchase ko. Natatandaan ko pa kasi ayun yung ko, parang ang ganda nito, gusto ko ng kasi leather siya na di ba? Tapos, hanggang ngayon, nasa akin pa rin. Yung special na yun. Ito, medyo feeling ko hot take to. Yeah. Sambas. Yan. Anong take niyo dyan sa Samba? Mas either mas gazelle. Gazelle. Mas ikaw ba? Anong mo? Ako, sa totoo lang, ayoko talaga nung Samba. Hindi ako ma-classic guy Talagang gusto ko talaga yung trainer look or yung mga chunky. Pero nung nakita ko nung sinusuot na ng mga tao, tapos parang sabi ko, parang maganda siya. Tapos nagkaroon sa shop sa work ko ng Samba, available. Mili ka. Hinihintay kong hindi sa maubos, yung huling-huling size na lang. Sabi ko, meant to be, kunin ko na to. So, it's a sign. So, kaya hindi ko sinasabi sa asawa ko na merong may size niya. Kasi ako bibili. Pero naalala ko nung parang special tapos Samba. Kasi parang Samba yata mas mahal pa yata nung time na yun. So, ang bili ko lang yung special na lang. Parang mas mura siya ng konti. So, yun yung bili ko dati. Pwede ko nga alam na meron pala siyang specific na na yung mga gazelle. Pag tinignan mo kasi sila pareho sila ng look diba? Later on mo lang siya mapapansin na may difference. At saka yung special, pang pang handball. Yes. Handball siya. Handball special. Sports, Nasa yun especially pag nagre-release sila ng campaign ng mga collabs, doon mo malalaman sometimes yung mga more detailed information about the pair. Correct. Hindi naman alam ko ano handball diba? Speaking of we're talking about preferences, diba? Yung mga parang mas gusto mo yung medyo trainer versus like yung mga classics. And then later on, nagbaliktad na nga nag-grow into you. Yes. Because of, you see it everywhere, diba? Suot ng mga tao. So, what do you think about ngayon yung hype ngayon? Is hype dead or ano bang? Yan. Kasi yun that's the general idea. Ito speaking from, pwede yung sabihin na matagal na ako nangongolekta So, kami, before mahilig kami sa mga, syempre hype. Pag makakuha ng hype, the better, di ba? Hype syempre collabs, kasi konti mga collabs. So, ang problema, syempre, dahil nga nagkakitaan na din siya. Yes. So, kami mga collectors, nahihirapan kaming kumuha ngayon ng mga sapatos na gusto namin kasi nga limited siya. Tapos naunahan kami, kumbaga merong mga resellers na merong may papila. So kaming mga may 9 to 5, hindi kami makapila. So parang nalulugi kami, parang di na nga nalang ako. Anong take niyo sa mga resellers, guys? May mga gusto kong sapatos, talagang inabangan mo, it's bigla ang naubusan, tapos nakikita mo sa mga, nasa StockX na. Actually, part siya ng culture. Nasa game Nasa game yan Kumbaga, siya love and hate. Parang minsan kailangan mo din sila pag talagang gusto mo ng sapatos. So, ano ko rin sila? Kumbaga, I can say anything kasi technically nag-resell din ako. Meaning in itself na parang pag nagamit ko na, pag di ko na kailangan, try ko i-move. Parang kailangan mo lang siyang, yun naman for your finances. Correct. Hindi yun about, hindi siya yung money. Like, hindi siya yung parang, kukunin mo lang tong item kasi alam mo pagkakitaan mo. Kumbaga, ako, enjoyin ko muna siya. Tapos kapag di ko na siya na-enjoy, ko na siya i-move. Okay, interested ka talaga sa pair na yun. You know and you want that pair.
At least originally when you purchase. Kaya nag-transition ako that time, di ba? So may mga hype pairs. Doon ako nag-transition sa trainers. Kasi kumbaga, ang trainers mas madaling makuha kasi wala kang kalaban. Yeah. Ano yung trainers? Actually, para sa mga how would you... Yung mga trainers, parang yan yung mga New Balance, Asics, yung mga kinda running shoes o dad mga shoes. Adidas ZX na mga ganun. Oo, mga ZX line. So, yun yung mga trainers. So, sikat yan sa mga Europeans. Yeah. So, dun ako saka plus yun dahil na-injury ako before 2014. So, in-advise ako ng doktor na magsuot ng trainers. So, nag-quit. Hindi mo nag-quit, pero kumbaga naglilo ako sa Jordans. Ang tito na. Tapos nung na-enjoy ko yung nagsimula ako mag-trainers, doon ko na-realize, may mga collabs din pala dito. Yeah, Tapos yun, doon ko nauna yung kay Ronnie Fieg. Yeah. Nag-research ako. So, A6 yun. Una, di ba si Ronnie Fieg? Ano ba siya? A6 siya, di ba? Ronnie Fieg. Diba? Marami collab si Ronnie Fieg. Yung kit niya, no? Kit. So, doon A6 yung ko. Doon ako nag-start. Anong A6? Gelite? Gelite 3. 3. My God. Ako meron akong Gelite 5. Okay din yun. Mas malambot yan actually. Dalawa Gelite 5. Yung only A6 ko actually is a Ronnie Fieg collab. Yung Gelmai na parang salmon. Mga hindi gusto kasi lahat nandun sa Gelite 3. So, sakto. Actually, may... 5 yung binili mo? Ano ba? Gelmai. Gelmai. Okay. Yeah, which is actually yung parang trail na. Trail. Tapos salmon to. Naalala ko kasi yun yung galing to sa isang guy sa tier 2. Yeah. Sa panat time, bro. Shout out sa mga dati kong kagrupo. Yeah. Speaking of, yes. Paano natin to nakilala si Mark? Oo nga. Nakilala ko si Mark sa isang release. So, si Daryl na kilala ko siya. Merong release ng High Snobiety collaboration sa Ultra Boost. Sa sa Level Shoes. So, ang weird nung Alin yung first gen ng Ultra Boost? Yes, yung first gen, no? First gen. Okay. So, ang weird nung release na yun kasi kailangan kaming parang nakaikot yung mga staff. Tapos di namin alam kung anong size yung hawak nila. Okay. So, meron silang placards, tapos dun lalabas yung size. Okay. So, kami nila, takbuhan lang kami. So, nakaposte yung mga staff. Nakatago yung size na hawak nila. Oh, shit. So, pag lumabas yung 10.5, punta ka. Swerte ka. Kung malayo parang pera o bayong Literal, may nakita doon na Chinese. Yeah. Nagbibigay ng pera dun sa... hindi nagbibigay, parang nag-aalok. Parang nandun sa pila, parang, tell me the size. Kasi nag-iikot tayo, di ba? So, akala ko bibili ng spot. Hindi. Parang gusto lang malaman. Kasi para malaman niya yung size. Para kung di niya size, aalis siya. Grabe yun. Pero nakakatawa isipin kasi yung time na yun was a different level of hype. Yung ganong klaseng may mga... Anong year to? 2016. 16, no? Yeah, baka 16. Talagang 16. Kaputukan talaga ng sneaker game talaga yun. And lo and behold, that time, wala ako nakuha pair. Ang nakuha ko for my wife was yung isa pang pair, hindi Ultra Boost. Meron pa silang isa. Either Gazelle or Campus. Campus yun ako. 80s Campus na High Snobiety na parang 2 sizes bigger. Ang maganda alam mo, talaga? Ang maganda kasi that time, wala pa ganong resellers. So, yung mga taong nandun, talagang mga collectors talaga. Yes. By the way, yung mga resellers dito, marami rin ba yung resellers sa Dubai? Yeah. Marami. Talagang nagbibenta ng talaga. Marami. Ng upmark is like 100%. Ganun. Yung sa market, di ko lang alam. Pero, ang ginagawa yata ng iba is either binibenta nila directly sa mga shops na mga consignment stores. Yes, correct. Ganun yung ginagawa. To the point na may consignment stores na. Oo, kaya nagkaroon na rin. Actually, mas maraming ang consignment store kaysa sa mga retail shops. Totoo. Kaya pero very, masaya ako nung nag-move din ako sa Dubai kasi mas, instead of just having like an Adidas store, a Nike store, or the usual brands, we have retail stores, select shops, na parang very curated yung mga items. Curated talaga. Which is maganda. Super. Ito, itong SVD yan. Ano ba itong SVD talagang created rin nung yes. And then a lot like Level. Obviously we have Good Life. Good Life. We have Frame. Kaya saka pag kahit may mga release na magaganda, talagang kahit saan ka pumunta available no? Yeah. May makikita at makikita talaga.
Nice. Pero ang maganda ngayon napapansin ko is feeling ko, sabi nga nila, nag-heal na raw ang sneaker community ngayon. Kasi what do you mean by kumbaga, that? nagsisit na kasi yung mga hype na items. Unlike before, kapag merong release, ubos agad. So ngayon, nagsisit na sila. Okay. So ibig sabihin, yung mga collectors na gustong bumili, pwede na silang bumalik ulit at makakuha na nila. Pwede na silang pumunta sa store, makakuha na nila. Unlike before na parang wala ng chance. Biglang Pero sana magtuloy-tuloy. Sana. Yeah. Nakakatuwa nga yung ganun eh. Kasi totoo. And then, gradually for us na medyo matagal na rin interested in nagko-collect ng sneakers, parang nagme-mellow down din yung ating mga taste, diba? Correct. Nag-iiba na. So, nagna-narrow down. Hindi lahat ng collab parang kailangan mo nang bilhin. Totoo. Meron din for me meron ako realization kasi may point na dahil sa sobrang daming collab. Yes. Parang medyo overwhelming na. Pero pansin mo ba before, ang mga Nike, ang release na nila mga special projects, siguro mga one or two pairs lang a year. Yeah. Ngayon, ginawa nila dahil nga super hype yung culture. Yeah. Ginawa na nila parang twice a month. Ngayon dati na umabot pa nga every week mayroong special release. Actually, if we're talking about that, isipin mo na lang yung progression ng Yeezys to be honest. Yeah. Although it's a staple collaboration before with si parang Kanye West. Medyo grabe yung laki ng drop, no? Saka ang dami nung releases, 'di ba? Samantalang Nike, like for example, isa sa mga grails ko din yung Air Yeezys na yung Nike. Pare, kasi talagang unattainable. Sobrang di mo Nakakuha ka? yan eh. Never ba? Never. Hanggang sa panaginip mo lang siguro yan. Kahit sa Cartemar wala. Ubus din eh, no? Pero ako lang pero ako mas prefer ko, okay lang na bumili ng ibang brands basta original coming from the brands. Yeah. What's your take about fake sneakers? Di ako fan ng fakes kasi parang feeling mo parang suot mo siya pero alam mong sa totoo deep down hindi talaga You're lying to yourself. Inaano ka ng konsensya mo yun. Pero ako kaya nga mas prefer ko yung sinasabi ko nga dun sa mga, especially sa mga batang, mga lokal na, yung mga nagsimula pa lang. Sabi ko sa kanila, lagi yung in-advise sa kanila, huwag kayong tumingin sa kung ano yung hype ngayon. Kung ano yung nakikita nyo sa Instagram. Kung ano yung gusto nyo, yun ang kunin nyo. Correct. Saka, huwag kayong, I don't advise na bumili talaga ng fakes kasi nga, you're just fooling yourself. Wait, have you guys worn a fake shoe before? Ako pang basketball na Garnet. Garnet? Kasi nga hindi nga makabili ng yung original eh. So, binigay lang na airmat ko na pang budget, pang Cartemar lang na fake. Ang binili ko pa nun, Garnet na yung The Zipper na basketball. Wait, ano nga ulit yun? Yung composite, dalawa. Parang composite. Yung, my gosh. Yung sa gitna, tama ba? So, ang ginagawa ko kasi pang basketball shoe siya. So, yes, tama. Dahil hindi siya rubber eh. Plastic siya. Yeah. So, dumudulas ka sa court. Weird. So, ang ginagawa ko, may coke. Maglalagay ka ng coke, tapos apakan mo siya para lang mag-grip ka lang sa floor. Kasi alam mo naman ng court sa Pinas, semento. Hindi, dadalang kanin. Hindi, di ba? Kasi nga, di ba, hindi naman talaga na-maintain yung mga courts. So, talagang mabuhangin. So, kaya dumudulas. Okay. Kaya kailangan ng coke para pag-grip. So, yun yung first fake ko. Ikaw ba? Ako? Ano ba naalala kong parang yata yung Ultra Boost eh. Ultra Boost. Pero sa Pilipinas na ako nito. Talaga. Sa Pilipinas ako nung kasi parang wala akong sapatos na extra. So parang parang need ko lang talaga. So ako mo sa Green Hills. Sa Green Green Hills. Tapos binenta ko lang rin dito sa sa mga flea market dito. Ng Ultra Boost price na. Parang kumita ka pa dun na-scam ka. Hindi gago binili. Parang binenta ko lang 50. Parang yung bumili nung nakabayan din is parang uy grabe. Uy panalo to. Kasi naisip ko pero nakalagay, parang ultra best yung ultra best. Oh my God. Oo nga, Ikaw, anong fake na fake sneakers ko na binili or parang pinabili ko sa AirPods ko, Jordan 4 Bread, I think. Breads. Parang ganyan. Kasi at that time, parang sobrang tagal niya nang hindi nire-retro. Well, in fact, sorry.
Wala akong pera that time. Meron pa akong estudyante ka pa niyan? Yeah, working na. Working ka na? Working na ako pero parang hindi pa. Pero pang estudyante yung sahod mo. Humingi ka pa rin ba ng baon? Medyo pa. Mapuputulan na ako ng tubig sa so hindi na ako bibili ng sapatos na that. Pero ngayon guys, ikaw Mark, ilan na yung mga sapatos nyo ngayon? Ako. Nagbawas na ako. Yan. Ilan na lang ng... Siguro bilang mo ngayon. Siguro nasa 100 plus pa rin siya. Ang dami po. Taragis yan. Pero ano na yan? Talaga? Bawas na ito. Ano yung pinaka-max mo? Pinaka-max na count mo dati? Siguro umabot na ng pa 200 na din. Hindi kasi that time kasi doon sa dati kong work, meron kaming shoe allocation. Nice. So may specific budget yung binigay sa amin. So kahit na anong sapatos pwede kong kunin. So ang ginagawa ko, hinihintay ko yung sale. Yes. So pag nag-sale, syempre yun yung price na kukunin ko. Sarap palang kaibigan si Mark eh. Baka naman Mark. Anong size ka ba? DM nyo lang. Para sa may 8.5. Joke lang. Binenta si Mark. Magsasot ka ng medyas ngayon yan. 10.5 si Mark. Gano'ng karami na sapatos mo ngayon? Siguro ngayon nasa 30s. 35. Siguro yun. Pero mga Armani. Ay, grabe. Actually, hindi ako... Pero pili no? Piliin sa'yo talaga. Curated. Pero ang technique dito sa Dubai, maghintay ka lang ng sale. Correct. Yun yung parang pag meron kang gusto ng sapatos, hintayin mo lang ang sale pag doon ka bumili. Yeah. Oo, totoo. Tsaka yun yung marami. Ikaw, ilang marang roughly ganun din, 30 plus. Aling ganun din? 100 or 30? 30 plus. Pero siguro marami na rin akong dinispatcha na siguro mga nasa 20 rin yun. Siguro umabot ako ng max ko siguro mga 50 siguro. Talaga. Sapatos. Pero hindi talaga ako I wouldn't consider myself as a sneakerhead. Hindi talaga. Kasi kung ano-ano lang yung, hindi ako nag-aano ng mga collabs, mga drops na mga mahal. Talagang nangangolekta lang talaga. Pero ako bibili lang ako retail. Di ako bumibili ng resale. Ako din, no. Kumbaga yun yung kumbaga isa lang binili kong resale na sapatos yung Sakay. Okay. Na Nike. Sakay. Yung before pa yung green. Yung green and yellow. Yung dalawa yung yung Sakay na Sakay na. Yes, yung dalawa yung makapal. Medyo ako dyan hindi ako, parang in the fence ako dyan sa model na yun. Kasi hindi siya kasi na-release dito. Yes. So, sobrang curious ako sa sapatos na yun. Gusto ko siyang makuha. Yeah. Bumili ako sa StockX. StockX. Resell na. Resell na siya. Pero bid lang yun. Nag-bid lang ako. Yeah. Okay. Na-chambahan ko ng okay yung bid. bid. And then nag-win ka sa... Nalala ko yun. Actually, naka-purchase na rin ako sa StockX before. Pero yung binibili ko, mga hindi... Ang technique sa StockX, actually pwede ka makakuha na mas mura. Okay. Maghanap ka lang talaga ng mga obscure na brand. Pero medyo sketchy model na siya ngayon di ba? Maraming controversial. Next-stop na akong bumili din. Bakit siya controversial? Dahil may mga fakes. May mga nakakalusot. Allegedly. Pero, di ba they're very adept sa kaya nga di ba may kailangan. Kaso ang hirap kasi ngayon kasi ang gagaling na ng mga Chinese sa paggawa ng fakes. Parang hindi mo na mapapansin. Yung mga inspection naman yan, parang pwede may human error din talaga kasi tao lang. Also yun, question pa rin yun ng would you wear a fake if it looks like the same? Ako hindi. Talaga. Basta na-develop ko na yung allergy. Joke lang yan, pero hindi na rin. Kasi talaga sa quality talaga. Later on, parang hindi mo naman kailangan. Bakit ako bibili ng thing na parang hindi ko afford? I'd rather get something na mabibili ko. Alam mo yun, rather than getting a fake pair na parang, dahil kasi hindi mo na siya mabili. Super, let's say triple the price sa aftermarket. Ganyan. Kasi wala ka mabibili. I'd rather get regular new bags or So ako kahit nga second hand bumibili pa rin ako . Honestly ako din. Para sa inyo guys, ano yung what is a good quality shoes? Good question. Diba? Ano yung sa palagay nyo? Ano yung titignan nyo sa sapatos? For me, the longer that you acquire, the more that you acquire, na mas makikita mo yung quality differences of materials. Kasi you will never understand it unless you touch it and then you wear it. So kasi like for example, one thing is like
what is parang suede, pig suede, whatever. Yeah. And then there's another layer ng soul technology that you can never understand until you use it. Gamit mo na talaga. Tinakbo mo siya, nilakad mo siya, and all that. Bago mo i-zumba, no? Oo, pare, diba? Kasi maganda yung traction ng ano eh. Yung sinasabi nga ni Daryl, totoo yun. Kasi especially once na masuot mo siya, nakita mo yung difference. Ibang-iba. Yung lateral kembot ko sa Zumba. Kaya ka na-injured sa Zumba. Grabe. Kaya nagpalit ako. Masyado ka nagbabounce dun eh. Ano sa palagay yung sapatos na worth it? Na hindi naman hindi siya expensive, pero worth it siya na I think people should have a pair of this model or ano. Siguro, for me, masasuggest ko A6 talaga. A6 eh. Kasi hindi naman ganong kamahal ang A6. Underrated siya. Pero kung gusto mo lang talaga ng beater, kung gusto mo, di naman lahat ng colorways ng A6 ay maganda. Pero kung gusto mo talaga ng sulit yung babayad mo, A6. A6, Actually, I agree. Kasi yung gel light ko, parang ng taon na yun. Hanggang ngayon nasa akin pa rin. Yung, ano ba siya? 5? 5. Dalawa 5 ko kasi. Tapos yung 3 ko nabenta ko na. Parang hindi naman siya collab whatsoever. Parang ano lang siya, normal sapatos lang din. Pero sobrang, I agree with you na yung sobrang lambot talaga ng gel light. Overall kasi nandun eh. Kumbaga, hindi man siya ganun kalambot pero tama lang. Pero okay din yung upper niya. May enough firmness yung yung sole. Saka maglalast. Kasi sa pinakamatagal kong matandang sapatos na meron ako ngayon sa collection ko, A6. And ngayon hanggang sinusuot ko pa rin siya. Yan. Daming ganun. May mga ba kayo? May mga experience pa kayo na yung naglagas yung mga sapatos nyo? Dami. Ikaw Mark. Nike. Anong model? Air Max. Air Max talaga. Anong one? Yung one? Puta. Ano yan? Palamak yun no? Ikaw ba? Nagkaroon, May mga namatay ka ba na soul? Pinamatay akong Dunks eh. Dunks, okay. Yung, nakalimutan ko anong model, pero meron ako namatay na Dunks na, yung parang medyo, yung midsole niya medyo parang foamy. Talagang naging nag-powder. Nag-crumble talaga. Sakit talaga yun. Notorious. Nagka-crumble talaga Air Max. I think for the past 2 years, meron na 4 na Air Max. 91. Tsaka, yun. Ano talaga. Pero to true story, may punanta kaming parang backyard sale. Mga tropa din. Kay Max. Kay Satwa. 3K. Okay. So, nandun kami. So, isang tropa namin. Nilabas niya yung gusto niya ibenta yung old school na white cement na Jordan 4. Okay. Okay. So, talagang hindi pa niya nasosot. Paglabas niya, kasi i-display niya eh. Yeah. Puta nag-crumble. Paghawak niya, natanggal yung cage. Ay, yung sa likod? Diba? So, natanggal. Sinubukan niya yung kabila, natanggal din. So, visit niya, pag gano'n niya ng sole, natanggal din. Oh my God. Sabi niya, hindi pa rin niya nasusot. Oh my God. Yun talaga. Paano maiwasan yun? Suotin mo. Totoo. Enjoyin mo siya. Needs to move talaga. Yun nga, parang it's, pag may mga nakakausap ako younger people, mga shoutout sa mga skibidi. Marami kasi bumibili pa rin ng pairs to display. Which is, talaga for me, yun nga it's a different, because ewan ko ba kung may, dahil sa ibang era tayo, usually talagang, parang, nabuhay tayo sa time na pag nakuha mo yung gusto mo, suotin mo. To the core. Kasi, diba? Although, obviously, parang you want to keep your shoes clean. Meron ako narinig na yun. Parang one to rock, one to stock. So, bibili kang 2 pair. Medyo old school na nga ata yung term na yun. Ginawa ko na yan. Talaga? Anong pair? Anong pair yan? Sean Weatherspoon yan. 97-1. My God. Pero trinade ko yun sa A6. Okay. Trinade ko yung... Wow, parang medyo yun Trinade ko yung... Yung parang sacrilegious yung ginawa mo. Hindi, panalo. Alam mo bakit? Kasi sobrang enjoy ko. Hanggang ngayon. Every birthday sinusot ko yung A6 na yun. Ay, wow. Yung koi. Okay. Orange koi. Hindi ko alam yun. Trees na koi. Orange. Oh my God. So, ang nangyari... So, nabili mo to ng retail din or? Ito. Yung magandang part. So, dahil nga di ba may shoe allowance ako. So, nakuha ko yung Sean Weatherspoon ng libre.
Okay. So, ginagamit ko na siya. Since sinusuot ko ito, binibeat up ko na siya. Okay. Tapos that time may release nga ng A6 na yun. Okay. Ang rule namin sa store, pag limited edition or limited quantities lang, di kami pwedeng kumuha. Para talaga sa customer siya. So yung isa sa mga unang na tao doon na nakapila, di naman talaga siya nag-A6. Gusto lang niya i-try kunin. Tapos itingnan niya kung may resale. Okay. So ako yung nandun, pinapapila ko. So sabi niya, Mark, mukhang maganda yung suot mo. Sabi ko, gusto mo ba? Trade na tayo. So kinuha niya yung size. Yes. Size mo? Nag-one down ako nung size na. Okay. Pag ganun ko siya gustong kunin. So nag-one size down ako. Straight na lang. Pero dahil di niya alam kasi na meron ako extra pa. So it doesn't matter. Correct. It doesn't matter kasi Correct. yun na yun eh. Diba? Kaya, Pero kamusta yung fit? Okay naman. Okay naman. Okay. Kaya, ewan ko nga, weird nga. Habang tumatanda, palitan pa ako eh. Kasi from 11 sinusuot ko, nag-10.5. Ngayon, 10. Talaga? Pwede na. Weird nga eh. Actually, totoo yun for me. Which is Gumaganon yung pa. Nag-9.5 ako before. Diba? And then ngayon, nasa 8.5. Nasa 8.5. And then yung balance, half size down pa. So, totoo. So parang kala nila maliit yung ano ko. May correlation ba yun? Wala naman yun. Maliit yung pa ako. Yeah. Hindi maliit yung pa. Pero, yun nga. Speaking of yung mga ganyan, no, parang meron ka pa rin bang, although nag-narrow down yung choices mo, may kinoconsider ka pa rin bang grails na, or holy grail mo, or yun. Siguro, sa A6 kasi nakuha ko na yung grill ko eh. Yung Woy na gel free. Pero siguro hindi kasi nahinto ang sapatos. Yun yung mahirap eh. So sa grill siguro, dana ako sa sneakers per se. So talagang curated na rin yung kukunin mo. Ngayon, meeting na ako ng mga loafers, mga penny loafers, mga Duke and Dexters, mga Weejuns. Weejuns na. Mga talagang pogian na talaga. Kailangan mong tsumik ng mga papeles, no? Yung mga ganyan eh. Kasi pag nasa meeting ka, medyo pang attach case. Medyo kailangan mong ganyan, no? Kumbaga, bago unahan mo na agad ng trend. Ika nga. Ano bang magandang mga loafers, mga leather shoes? Siguro ako dahil nagtatrabaho pa rin ako sa sneaker retail, no? So, pag gusto niyo yung suede, kung talaga may pera kayo, Loro Piana, mag-invest kayo doon. Hindi ko alam yan. Ano yung Loro Piana, siguro nasa price yun, nasa 4K. Pero sobrang hira. Suede siya, talagang ganda. In pesos, how much is that? Tito Mark? 50, easy. 60K? Mga ganun. Pero yung mga damit nga niya, sobrang mga merino wool na 6K yung damit. Oo, kaya yung sapatos talagang nasa waitlist ka. Shit. Usually. Pag pero mga beginner pack, Weejuns ba? Weejuns, I would suggest kasi yun yung sinusot nila, yung mga gaijins eh. Nakikita ko nga eh. Ako pasot pa lang ako eh. Pabili pa lang ako. Parang no-hook na ako. Actually gusto kong Duke and Dexter ang kukunin ko. Meron akong question about, dahil forever ka parang sneakers. Sa sapatos. Comfortable. Paano ka hindi ba mag-shave yung mo? Mag-shave siya. Kasi bumili ako yung loafer na New Balance. Okay. Oo nga eh. Yung close na. May nag-stock ba kayo? Nag-restock kami kaso sold out agad. Ang bilis I'm eh. sure. Ang bilis. Talaga? Magkaka-block daw. Yun nga eh. Ang dami nga nag-PM sa akin eh. So pag ako nag-reply sa inyo pag di kayo bumili. Hindi. Pero sinubukan ko yun, yung loafer na yun. Siya, mararamdaman mo talaga siya. Pero yun nga lang, once na mag-break in na yung sapatos, wala na, sarap na. Hindi ka pwede mag-ankle socks dun, mukha kang tanga eh. Tistito talagang. Tistito. Magdudugo yung likod ng paa mo. Hindi ka pwede band-aid, no? Or parang skin tone na band-aid. Pwede siguro. Pwede siguro. Pero ang gagawin mo, pag sasotin mo siya, alam mo dapat wala kang nasa office ka lang, nakaupo. Okay. Yung konti lang yung lakad mo. Ka lang. Kalmado lang. Hindi ka pwedeng tumakbo. Pero sa line of work ko, hindi pwede. Hindi ka pwede mag-ballroom, tumatakbo, lakad, takbo yung ginagawa dun eh. Kaya talagang trainers talaga yung inano ko. My God. Ano yun, since nasa retail store ka, especially, I would say, yung question ko about Dubai, ano yung parang difference ng preferences in general ng mga Pinoy still up to this day versus
Nagbago ba? Nagbago ba yung ano? Yung... Siguro yung sa mga, pansin ko in general Pinoy pa rin mahilig pa rin sa mga Nike Jordans pa rin sila. Tapos, pag ibang lahi, dyan na, makikita mo na yung mga loafers, yung mga signature na brands. So, ano pa rin ang mga Pinoy sa ano? When you talk about signature brands, we're talking about siguro mga ano na yan, mga branded, mga Burberry, mga Margiela. Talaga. Mga sneakers din to. Kasi parang tayo, parang sometimes, like ako, kung meron akong a little bit of money and gusto ko bumili, I would always go to the pair that, yung mga gusto ko, for example, medyo na-obsess ako sa si Vomeros, let's say. Pag may umabang ako ng colorway na maganda, I'd rather go for that kaysa mag-Gucci ako na. Alam mo, hindi talaga siya komportable. And then, I mean, kapag bumili ka ng mga branded, depende talaga sa ano. Kasi yung material din niya, iba. Di kasi sila known for sneakers Totoo. So, more bags, clothes lang sila. So, ang sneakers nila, hindi ganong komportable. Pero, yun nga lang talaga, babayaran mo yung brand, yung name nila. Yes. Diba? And yun nga, parang medyo status symbol siya. Yes. Ako ang technique ko, meron, kasi nagsisimula na ang bumili rin ng mga ganun. Parang ginagawa ko, hintay lang ako ng sale namin. So, doon lang ako kumukuha. Nice. Grabe. Pero nag-enjoy ako ngayon suotin tabi What do you mean? Yung tabi na sapatos, yung may ano. Okay. Margiela. Yung not familiar. Japanese na siya. Okay. Yung socks mo dapat iba. Yung naka ano. Okay Margiela siya na. Margiela. Ano siya? Para sneakers lang din siya na. Meron kayo nun sa wala, ubus na. Nakachamba lang ako nun. Magkano yung ganun? Magkano ba yung mga ganun? Hindi ko sabihin. Nene, ano lang yan? Kaya mo yun. I hope pa kaya mo yun. Pero very, parang iconic. Kasi alam mo, ang gusto ko kasi kapag nasusunod ng sapatos, yung titignan ng mga tao, mawiweirdoan sila. Interesting. Yun yung gusto ko Ayoko magsuot ng meron akong kapareho o may makasalubong akong nakasuot ng ganun. May sinabi si Eminem pare sa sa complex interview niya. Yung, alam mo yung complex na video na nagbibili ng sneaker shopping. Yeah. May sinabi siyang statement, sabi niya, 90% of your outfit is the sneakers. Yeah. Would you agree or? Agree ako. Talaga? Talaga. I mean sa guys ako kasi simple lang ako manamit I mean mostly talaga t-shirt or monotone colors lang talaga. Gusto ko black lang talaga. So sneakers lang yung magpapap. Focal point ng outfit mo yun. Sana yun. Kumbaga magsisimula yung araw mo sa sapat. Ako pag mag-outfit ako, tignan-isipin ko muna anong sapat sa suotin ko. Very, tama. Yan. So doon ako magsisimula. Ikaw, Tito Dar, agree ka ba doon? Sinabi ni Eminem. Slim Shady. Depends. Parang hindi na rin yata ganun for me. Medyo parang overall balance. Although similar na parang. Pero majority of the part of your outfit is of course sneakers talaga. Kasi parang hindi na ako nag-graphic tee. Correct, same. Yes. Mas more on plain ka na. Wala na. So plain. I guess I would say 50%. Pag umabot ka na ng 30, pataas. Yun na yun. Wala na yung mga graphic tees. Wala nang graphic tees. Tingnan mo nga, yung suot ko ngayon. Panggapas core. Gapas core. Farming core. Ang ganda gago. Gapas core. Panggapas core. Pero, totoo. Diba? So yung detail, nasa sneakers mo na. So the rest will follow. Parang gano'n. Correct. So I would say, pero hindi naman siguro 90%. I guess. Pero magpa-factor din kasi talaga yun Totoo. Saka lang, kahit na konti lang yung collection mo, basta make sure nyo lang malinis yung sapatos nyo. Totoo. Then, ikaw ba? Nag-agree ka ba kay Eminem? Siguro mga Hindi ko rin alam Hindi ko rin alam paano mag-ano. Kasi hindi naman ako stylist. Hindi naman ako stylish na tao. So parang... Di halata. Parang di ako naniniwala. Parang stylist ka naman. Stylist. Hindi parang kung ano lang yung feel ko. Basta parang mas nauna sa akin yung comfort Comfort Anong take nyo dun? Comfort versus design ng sapatos. Anong... comfort na. Comfort ka na no? Tito talaga no? Yung comfort talaga Yung mga episode, yung pag medyo nag-grunt ka na, pag gumagalaw ka. Pare. Hindi ka na mag-skinny jeans, mahirap na. Kaya ba napag skinny jeans kayo nun? Hindi talaga skinny jeans kasi grabe ang taba ko talaga dati. Laki ng tayo natin
Totoo. So, pero hindi naman ako magpapacool para sabihin na hindi ko trinay yung mga trends na yan, diba? Yung mga carrot jeans, Yes. pati yung mga, ano ba yun, yung mga elephant jeans. Uy, bumabalik daw yun Oo nga yun. Bumabalik na daw. Ewan kung bakit. But anyway, trends always like retros, diba? Parang sa mga shoes. You imagine, best example yung Samba, Yes. the re-emergence of Samba. Kasi before, yung housemate ko sa Pinas, pare, talagang hinung-hinahunt niya Samba. Walang release kasi obviously. Laging ubos. Sa Pinas, no? Ay, ngayon trending. Wala siya. Kasi we're talking about 2010. Okay. Oo. Walang Samba, pare. din. Walang Samba. Oo. Tapos ngayon parang lahat ng colorway, ang daming collab, di ba? Correct. Ano ang current beater mo ngayon? Ako? Siguro, Ano anteway? Ano muna yung beater para sa mga audience na hindi masyadong alam sa... hindi po yan yung binubugbog. Hindi yung beater yun yung parang lagi yung sinusuot. Tapos parang wala kang pake kung ano mangyari sa sapatos na yan. Siguro ako ngayon yung Margiela. Uy, grabe naman. Grabe naman, Flex. Paki-explain. Grabe. Mr. Chair, paki-explain po yan. I invoke my right. Hindi. Does not make sense. Hindi kasi ganito kasi yung nabili ko kasi siya ng mura. Sale ko siya nabili. So for me, kasi again, na-enjoy ko siya eh. So yun yung basehan ko ng beater. Basta na-enjoy ko siyang suot. Tapos napapansin ko lagi ko siyang sinusuot. So yun. Okay. Nice. Saka pang ano din ng customer din yan. Pang-attract din sa titingin totoo, niya. no? Nakikita niya yung iba yung sapatos mo parang, okay, mong weird tong tao na to. So yun. Ganda. Nice, sana all. Oo nga, Margiela. Ay, hindi. Shoutout kay Yasha sa akin, Martin. Okay. Ikaw anong beater mo Ang ngayon? beaters ko is still Air Max 1. Uy. Ay. Anong Air Max 1 yan? Yung Yung OG na Air Max Man? yung OG 30th anniversary. Yung red? na blue. I'm blue. Yung red yung iniingatan ko. Buti nga nakakuha ka ng dalawa eh. Ako hindi. So kung meron akong, actually yan, naalala ko yun. Kung meron akong one to rock, one to stock. Yan. So nirock ko yung blues, tinak ko yung red. Nice. Pero always like Air Max. I think Air Max. Classic talaga. color kasi. Yeah. Ikaw? Ito, itong suot ko. 990 V2. Panalo yan. Isa pa yan. Oo, ito. Made in US. Not cheap. Ano lang, yung pinaka-basic lang na New Balance. 40th anniversary yan. Sinisimple pa nga ng gano'n eh, no? Oo, grabe. Sinisimple mo pa yan. Pero ako ay still, although parang nakakuha na tayo ng mga gusto natin. Yeah, totoo. Mga pairs. Parang it still, para sa mga, yung naghahanap ng mga hype. I would say, ako, you shouldn't. Parang dapat talaga. Kung ano lang gusto nyo. Ayun yung pinaka-main main natin sa mga collectors ba? Tama ba? Sa mga, yung mga naghahanap. Naghahanap ng sapatos. Sa mga bagong, mga nagsa-start. Saka, nami-miss ko din talaga yung culture na sorry. Palikuli ko yung sinasabi ko. It gets to this question na, while working in retail and like some sneakers and lifestyle, nawala na yung bygone era na yung, hindi naman totally, yung pupunta ka sa store, yung idea na pupunta ka sa store and if fit mo yung sapatos. Kasi mostly you can buy it online. Plus everyone's chasing for raffles. Ito, mabuti na question mo, na ano mo yan. Kasi nung pandemic, lahat nag-online, di ba? Yes. Yeah, oo. Yung mga tao, na-realize nila na ang hassle bumili online. Kasi once na ma-receive nila yung item, either masyadong masikip, iba pala yung nasa picture, iba yung expectation nila dun from the photo dun na-receive na nila. Yeah. So ngayon, may mga customer ako mga na nakakausap na mas prefer talaga nila yung mga brick and mortar na stores. Okay. Saka yun nga, like ngayon, mas hindi na yung hype ng sneakers, hindi na namamatay na. So yung joy ng makita mo isang customer, makita yung pair na, uy, nandito pa to. Yung gano'n. Ginagawa niyo rin ba to? Yung pupunta muna kayo sa kanyari may gusto kayong purchase na sapatos. Pupunta muna kayo sa YouTube para tumingin ng mga reviews. Yes. Ako, gano'n. Gano'n ka rin? Tumitingin na. Meron akong question din about this. This is, ewan ko kung Filipino, parang sa mga Pinoy ito Pero meron tayong idea na nahihiya kang mag-ask ng size, magsukat. Totoo yan. What do you think about that? Oo nga, oo. Tayo kasi, working in retail. siguro, until now, kaya sinasabi ko sa sarili ko, pag meron ako nakitang Pilipino na customer na pumasok, doon ako lumalapit.
Bakit? Paano? Di kasi kumbaga, pag sinabi nilang titingin lang ako, titingin lang yan. Talagang literal na titingin. Literal na titingin lang yan. Hindi yan mag-ask ng ano. Pag nag-ask na yan ng size, 80% bibili na yan. Okay. Kasi like sa atin yan, nahiya tayo kasi mag-ask. Yes. Yeah. So nahiya tayo mag-ask. So pag nag-ask tayo, kumbaga, may nasa mind mo na baka bumili ko. Yeah. So, unlike sa ibang nationalities, sila kasi talagang gusto lang mag-try. Ganun. And so may feel yung sapatos. So, from the other side, normally, parang customer ka. But you, being on the other side of the fence, ano ba, na parang nakakahiya ba for a customer na hindi naman talaga bibili to try? Hassle ba for you? Oo nga. Okay lang na kaming mga nasa sales. Mas prefer namin sabihin na lang sa amin straight kung itatry lang nila. Okay. Kaysa yung mag-effort ka na maglalabas ka ng sapatos. Tapos at the end, try lang pala. So, mas na-appreciate namin yung sabihin lang, ma'am, try lang po ako. So, we just gawin nyo din yun. So, okay. Di kasi kumbaga kung kayo rin nandun sa side namin, mag-exert ka ng effort ng time. Yes. So, tapos malalaman mo di ka pala bibili yung sapatos dyan. Gawin nyo yung sabi, Tito Mark. Interesting yan. Kasi nga, yun yung laging conundrum yun eh. Parang, ayoko mag-try kasi hindi naman ako bibili ngayon. Wait, general take yan ng lahat ng tao sa retail? Oo. Kumbaga, mas okay nga mga Pinoy na namimili. Kasi straightforward sila. Okay. Kaya mas okay kausap talaga pag mga Pinoy. Ganda, interesting, no? Ang ganda. Yan, ang ganda ng ano. No? Yun yung ano nun, yun yung side nun. Kaya kahit na ako ngayon, kahit na namimili ako, pupunta ako sa shops. Tingnan ako ng damit. Hindi ko iniiwan sa fitting room yung damit. I-make sure ko, ibobotones ko pa rin yung damit. Tapos soli ko siya kung saan ko siya nakuha. Kasi alam mo yung feeling eh. Alam ko yung feeling eh. So parang tulong yun na lang din yun sa mga nagtatrabaho. Totoo. Honestly, magandang ano yun. Nasa-shock din ako dito eh. Kasi parang I think Filipinos medyo mas tayo. Careful tayo sa mga ganun. Kasi since here melting pot. No? Yes. Nagulat ako eh. For example na lang si Zara. Sa Pilipinas, sa Mega Mall, pumasok ng Zara, intimidating 8,000 peso jacket. Yeah. Dito pare talagang yung fitting room sobrang gulo. Walang pakialam yung mga iwan lang nila. Correct. Kahit mag-fit sila ng white. Parang ang dami. Paano para sa para sa bumibili, paano mapapadali yung buhay ng mga worker, mga taong katulad na ninyo na trabaho sa sales? Hindi, siguro lang naman. Yun nga, straightforward lang. Tapos, yung iba kasing ginagawa, bago sila pumunta, tinitignan na nila kung ano yung mga interesado sila. Okay. So, mas madali sa amin. Kasi pagdating nila, okay, alam nila kung ano kukunin nila. So, mas madali. Tapos, siguro lang din, yun nga, siguro sa sales lang to sa sneaker. Kasi sa amin, kasi size lang naman ng dun eh. Madali. Unlike dun sa mga sa damit, siguro courtesy na lang siguro yung i-fix mo lang ayusin mo lang yung fitting room. Alam mo yan, mga ganun. Balik mo lang sa hanger. Ibalik mo lang sa hanger. Parang common courtesy ganun. Courtesy lang. Hindi naman mahirap eh. Honestly. Totoo nga, totoo. Nice. Ganda. By the way guys, ito meron akong ginawa ngayon, kanina umaga. And bago ako umalis ng bahay. Ano naman yan? Nag-AI ako. Okay. Tinanong ko paano mag-design ng sapatos. Alright. Ngayon, papacheck ko sa inyo. Kung pasado yan. Kung ano itsura ng mga sapatos na to. Ito, mga special collab to pare. Ipopost natin yan sa dito sa screen. Lalabas sa screen to. Ito, collab to ng Angel's Burger pare. Sige nga, tingnan natin. Tingnan nga natin. I-rate namin ni Daryl yan. Teka, hindi nga, wait. Qualified ako sa... Niluluto pa yata yung burger. Oo nga. Ayan. Uy. Pare, sa palagay nyo? Medyo... Kasi parang tinanong ko, unang apak din ako natatawa. Unang kagat, kasi diba unang kagat, tinapay lahat. Ito, unang apak. Sa palagay nyo? Maganda ba yung color blocking, Tito Mark? Ano ba? Actually, okay yung color blocking niya. Ganda. Siguro suggest ko na lang siguro either itong lace gawing yellow. Nice. Pero okay siya, maganda. Actually, overall. Okay naman. Feeling mo ba mapapakain ka ng Angel's Burger? Pero alam mo, dapat palitan mo yung material, gawin mong wrapper. Oo nga,
Ang ganda, no? Yan, AI to AI generated. Pwede. Ito, ano to? Silly Steppers. This is, Pansit Canton, pare. Inspired. Alam ko ito, feeling ko ito, bibili ni Daryl talaga. Ay, ganda, diba? May Pansit Canton Bawal na ba sa'yo ngayon yan? Bawal na. Bawal na. Magalit yung doktor ko. Ano sa palagay niyo, maganda ba yung, yung mga parang patches ng sili at saka kalamansi? Very 2000. Yung mga may patch na velcro. Kasi naalala ko yung di ba? Parang yung Nike na Air Max na meat. Ano ba yan? Meat? Yung bacon? Yung bacon, di ba? Meron ako nun. Meron ka nun? Grill ko yun. Maganda. Saya nun, yung mga ganong collabs, no? Bacon, meron yung Saucony, yung space burger nila. Oo, nako. Ay, hindi ko pa nakikita. Parang hindi ko pa nakikita. So yung wrapper, yung lace nila, nakalagay sa parang condiment na, parang mga ketchup na. Ganda. Ganda ng packaging. Parang nakita ko na nga. Those were the days. Takes me back. Correct. Di ba naalala mo yun, di ba? Meron ka ba naman? Wala eh. Wala pa akong Saucony baka naman. Nice. Ito next, last. Ito no. Ito no to? Hard no. Namamblema na AI sa akin, pare. Kung ano man pinagsasabi ko sa AI. Ito, maganda to. Oy. Afterlife Airs, pare, by St. Peter. Kaso alam mo nakakatakot kunin yan. Kasi baka hindi ko ma-enjoy eh. Pare. Afterlife Airs, chong. Baka diretso sa diretso kay Papa Jesus. Spirito ko na nakakita niyan eh. Color maganda. Anong color black? Maganda ba color parang black? Boston. Diba? Mga Boston Celtics no? May touch of Gates of Heaven. No? Papa praise the Lord kayo, no? Mapapa-amen ka niyan. Papa amen kayo. Pero okay siya. Not bad. Nakita kong susuotin ko siya. Yan. Okay. Yan, no? Salamat sa pakikinig. At closing remark, Tito Mark, ano bang pwede mo i-advise sa mga collectors? Sa mga nag-chase ng mga hype na or siguro nga like parang sa cycling din yan eh. Bilhin niyo lang kung ano yung budget niyo. Yes. Yeah. Huwag kayong ma-pressure sa social media na kailangan yung bumili ng mga hype na sapatos na gagastos kayo ng mahal or mangutang pa kayo para lang bumili. Correct. I mean, sapatos pa rin yun at the end of the day eh. Totoo. Diba? And you should wear it. Correct. Yun nga mismo. At the end of the day, yun yung function niya. Kaya mas magandang magsuot ng sapato ba? Let's say for example, masira yung sapatos. At least alam mong nakuha mo na yung ROI niyan. Yep. Yan, totoo. Oo nga. And kung mag-crumble man siya or whatever, masira. Hindi sa kahit medyo mahal yung sapatos, as long as na sinusuot mo, na-enjoy mo. Correct. Talagang yung comfort ng sapatos. Iba yung nakikita rin ng tao na kumbaga ikaw nag-enjoy kang suotin. Tapos yung makakita niyan, ma-enjoy din. Parang, sinusuot niya. Nice. Yun yung maganda doon. Totoo nga. Sabi nga yung Tinker Hatfield yun eh. Yung mga sapat, yung designer ng yes. Sabi niya mas gusto niya nga nakikita yung sapatos na sinusuot kaysa nakaka-display lang sa naka-display lang. Whatsoever. Ayun, no? Thank you sa SVD Arabia for having us in the ito. Iba yung kay Mark. Sticker yan. Kay Mark. Grabe. Yun, thank you for parang Buildings use the space. Using the space tong very cool space. Napakagandang space na tong, sana hindi lang ito yung last, no? Sana makabalik tayo dito. Ang maganda dito, paglabas natin dito, na tayo, 1-year-old na tayo. Parang tayong dito. 1 year, sisiw na tayo dito, no? Yan, thank you so much. Follow us on Instagram, Hello Ma'am Sir Show, youtube.com/Hello Ma'am Sir Show, and ano pa? Yung mga comments, baka pwede ba tayong basahin sa comments? Meron ba? Meron ba nagko-comment? Comments, Chong, Mari. Ating housekeeping. Yes. Okay. And thank you, Sandbox, for supporting the show. And Tito Sean, ang ating camera. Tignan mo yung mga camera natin. Yan, importanteng camera. Iyan. And then ito. And then iyon. And then dapat meron kayo episode kay Sean lang eh. Oo nga eh. Grabe. About mga pag-ibig dapat grabe. yan. Talaga. Grabe. Anyways. Ayun, no? Tito Daryl. Hindi mo makita. Hindi ko mahanap yung comments. Well, anyway, so next time na lang natin siguro basahin yung dedication ba yan? Hindi, marami kasi nag-comment about dun sa mga previous episode natin. Anyways,
Ako po, kami po ang Hello Ma'am Sir Show. Ako po ang inyong paboritong Tito Epi. It's Mark. Yon. Thank you so much. Thank you.